Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, EPP, Agriculture and Fishery Arts, Grade 5, Quarter 2, Lesson 3. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa mga salik na dapat isaalang-alang sa pag-aalaga ng poultry animals sa natural na paraan. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan. Natatalakay ang mga salik na dapat isaalang-alang sa pag-aalaga ng poultry animals sa natural na paraan. Mga layunin, naiisa-isa ang mga iba't ibang salik na dapat isaalang-alang sa pag-aalaga ng poultry animals sa natural na pamamaraan at naihahambing ang pagkakapareho at pagkakaiba ng free-range o pagala, intensive o nasa kulungan, at kombinasyon ng pagala at nasa kulungan. Unang araw. Maikling balik-aral. Panuto, lagyan ng check ang kahon kung ito ay katangian na dapat taglayin upang maging matagumpay sa pag-aalaga ng poultry animals at X naman kung hindi. Una, malakas ang loob. Ang sagot, check. Pangalawa, masipag. Ang sagot, check. Pangatlo, ipinagpapabukas ang mga gawain. Sagot, X. Pang-apat, determinado. Sagot, check. Panglima, maparaan. Ang sagot, check. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Panuto, panooring mabuti ang video at isulat sa papel o kwaderno ang mga dapat alamin at isaalang-alang sa pag-aalaga ng mga manok. Pagkatapos ay sagutin ang mga katanungan sa ibaba. Mga tanong. Una, anong uri o lahi ng manok ang mainam at magandang alagaan? Bakit? Sagot, ang magandang alagaan ng manok ay ang manok na mabilis lumaki at madaling pakainin tulad ng cub o broiler. Maganda silang alagaan kasi madali silang palakihin at mabilis silang makabenta sa negosyo. Hindi rin sila masyadong mahirap alagaan sa bahay kung maayos ang kulungan at pagkain. Pangalawa, ano-ano ang mga dapat isaalang-alang sa pag-aalaga ng manok lalo na sa mga gustong gawin itong negosyo? Sagot, sa pag-aalaga ng manok lalo na kung ito ay gagawing negosyo, mahalagang isaalang-alang ang malinis at maaliwalas na kulungan upang hindi sila magkasakit. Dapat din silang pakainin ng tama at bigyan ng sapat na bitamina para lumusog at mabilis lumaki. Kailangan ding siguraduhing ligtas sila sa sakit, kaya dapat may tamang bakuna. Bukod dito, mahalaga rin ang araw-araw na pag-aalaga at pagmamasid sa kanilang kalagayan. Kapag maayos ang pag-aalaga at pamamahala, mas malaki ang tsansa na kumita sa negosyo ng pag-aalaga ng manok. Pangatlo, para sa iyo, bakit mahalagang sundin natin ang mga ito? Sagot, mahalagang sundin ang mga ito kasi makakatulong ito para maging matagumpay ang negosyo. Kapag maayos ang pag-aalaga sa manok, maiwasan ang sakit at mas madaming mabebenta, kaya kikita ang pamilya. At bilang isang mag-aaral,
Natututo rin akong maging responsable at masipag. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Kilalanin natin ang mga salita na ating pag-aaralan ngayong araw. Client o kliyente. Ito ay isang tao, grupo o entidad na tumatanggap o umuupa ng produkto o serbisyo. Target market. Ito ay pangkat ng mga taong bumibili ng produkto o serbisyo. Culling. Ito ay proseso ng pagpili ng maganda at hindi magandang uri ng hayop. Poultry. Ito ay mga uri ng ibon gaya ng manok, pato at iba pa na inaalagaan para sa kanilang itlog at karne. Ikalawa at ikatlong araw, kaugnay na paksa bilang isa, mga salik na dapat isaalang-alang sa pag-aalaga ng poultry animals sa natural na paraan. Proseso ng pag-unawa. Panuto, paghambingin ang dalawang larawan sa ibaba. Anong lugar ang mas mainam pag-alagaan ng manok kung ito ay iyong ibebenta? Kung para sa konsumo araw-araw, ipaliwanag ang iyong sagot. Narito ang halimbawang sagot. Kung para sa pagbebenta, mas mainam ang unang larawan kasi maraming manok at kontrolado ang lugar. Mas madali silang pakainin, alagaan at bantayan laban sa sakit. Kapag nagbebenta ka, mahalaga na pare-pareho ang laki at malinis ang manok, kaya mas maganda ang may kulungan. Kung para sa sariling konsumo araw-araw, mas okay ang ikalawang larawan kasi mas malaya ang mga manok, mas natural ang pagkain, at mas masustansya ang itlog o karne. Hindi mo rin kailangang bumili ng maraming pagkain para sa kanila. Pinatnubayang pagsasanay. Panuto, sagutin ang mga katanungan sa sagutang papel. Una, kung ikaw ay mag-aalaga ng poultry animals, ano-ano ang mga dapat mong isaalang-alang? Sagot, dapat kong isaalang-alang ang malinis na tirahan, tamang pagkain at inumin, bakuna laban sa sakit, tamang dami ng manok at kaligtasan sa panahon tulad ng init at ulan. Pangalawa, sa iyong sagot sa bilang isa, bakit mahalagang alalahanin mo ang mga ito? Sagot, mahalaga ito para hindi magkasakit ang mga alaga. Lumaki silang malusog at maiwasan ang pagkamatay. Kung hindi ko sila aalagaan ng maayos, maaari akong malugi at masayang ang oras at pera. Pangatlo, ano-ano ang maitutulong nito upang maging matagumpay sa pag-aalaga ng poultry animals? Sagot, makakatulong ito para lumaki at dumami ang manok, makabenta ng mas maraming produkto tulad ng itlog o karne, at makatipid sa gasto sa gamot at pagkumpuni ng kulungan. Mas magiging masaya rin ako dahil sa magandang resulta ng aking pag-aalaga. Pang-apat, ano-ano ang pagkakatulad at pagkakaiba ng free range o paggala, intensive o nasa kulungan at kombinasyon ng paggala at nasa kulungan? Sagot, ang free range, intensive at kombinasyon ay pawang paraan ng pag-aalaga ng manok. Magkakatulad sila dahil pare-parehong kailangan ng pagkain, tubig at pangangalaga. Ngunit magkaiba rin sila. Sa free range, malayang gumagala ang mga manok. Sa intensive, nasa kulungan lang sila. Sa kombinasyon, may kulungan ang mga manok pero pinapalabas din paminsan-minsan.
Mga salik na dapat isaalang-alang sa pag-aalaga ng poultry animals sa natural na paraan. Ang pag-aalaga ng hayop ay isang gawaing maaaring pagkakitaan, kaya't mahalagang pagplanuhan muna ito bago magsimula upang matiyak ang ikatatagumpay nito. Narito ang mga salik na dapat isaalang-alang sa pag-aalaga ng poultry animals sa natural na paraan. Number 1. Kaalaman at kakayahan ng mag-aalaga ng poultry animals. Sa pag-aalaga at pagpaparami ng mga poultry animals, mahalagang may sapat na kaalaman at kasanayan ang mga mag-aalaga upang masiguro ang matagumpay na resulta. Ito ay lalong nagiging mahalaga kung ang layunin ay gawing negosyo upang maparami at mapalago ang produksyon. Kinakailangan na maibigay sa mga hayop ang wastong pangangalaga at kanilang mga pangunahing pangangailangan tulad ng tamang oras ng pagpapakain at pagpapainom ng tubig, pagbibigay ng bitamina, pagpapanatili ng malinis na kulungan, at pagpili ng dekalidad na lahi o sisiw at iba pa. Pangalawa, pagpili ng lugar na pag-aalagaan. Sa pagpili ng alagang hayop, dapat isaalang-alang ang kapaligiran o lugar na paglalagyan. Dapat angkop ang uri ng hayop at ng pangangailangan sa kapaligiran. Ang mga poultry animals, gaya ng manok ay nangangailangan ng malawak na bakuran o kulungan. Dapat ay panatilihin itong malinis upang maiwasan ang sakit o peste sa inyong mga alagang manok. Ang pagpapanatiling malinis ng inyong galaan ay nakakatulong din na maiwasan ang mga hayop na maaaring makapinsala sa inyong mga alagaing manok. Pangatlo, target market o client. Sa pamamalakad ng isang matagumpay na negosyo, mahalagang malaman kung sino ang iyong mga customer, kung ano ang kanilang kailangan at kung paano mo sila mararating. Ang market research ay makakatulong sa iyo na makakuha ng wasto at espesipikong impormasyon tungkol sa iyong mga customer at mga kakompetensya na siyang mahalagang bahagi ng pagsimula o paglago ng iyong negosyo. Ang mga pangangailangan ng mga customer ay may epekto at nagbibigay direksyon sa lahat ng aspeto ng mga gawain ng iyong kumpanya at maaaring lumago o bumagsak ang iyong negosyo dahil dito. Pang-apat, pagpili ng magandang uri at kuling o pagpili ng mababang uri. Mahalagang pumili ng malulusog at masisiglang sisiw upang matiyak ang maayos na pagpapalaki. Bawat produkto ay may angkop na lahi ng manok na dapat piliin. Kung ang layunin ay magparami ng itlog, mainam na pumili ng mga layer type na manok. Samantala, kung nais mag-produce ng karne, mas angkop ang mga meat type na lahi. Makabubuting kumuha ng mga manok mula sa mapagkakatiwalaang supplier na may mataas na kalidad at purong breeders. Halimbawa, sa pag-aalaga ng manok, kung ito ay para sa pangingitlog o layer, mainam na alagaan ang white leghorn, mikawa o minorca. Kung ito naman ay para sa karne o broiler, mainam ang arbor acre, Hubbard, Cub o DeKalb. At kung ito naman ay para sa karne at itlog, ang lahi na mainam na alagaan ay Plymouth Rock o di kaya'y Rhode Island Red. Pang-5, mga kagamitan at kasangkapan sa pag-aalaga ng poultry animals at paggamit nito. Sa pag-aalaga ng poultry animals, dapat ding isaalang-alang ang mga kagamitan at kasangkapan nito. Narito ang mga kasangkapan at kagamitan sa pag-aalaga ng poultry animals. A. Kulungan o co-op. Kailangan ng iyong alagang manok ang malinis at maluwag na kulungan upang magkaroon ng sapat na bentilasyon at maging maginhawa sila. Ang kulungan ng iyong alagang manok ay dapat ilalagay sa lugar
na nahahanginan at may sapat na layo sa tahanan. Lagyan din ng sapin tulad ng dayami, kusot o buhangin sa sahig kung dito mangingitlog ang mga manok. Tiyakin na may patukaan, painuman, salalayan ng dumi at dapuan ang mga kulungan. B. Gamot. Gamot na mayaman sa bitamina, mineral at antibiotics dahil nakatutulong ito upang lumaki at lumakas agad ang mga ito. C. Pagkain o feeds. Maaaring pakainin ang mga native o natural na manok ng komersyal na patuka, mais, palay at iba pang feed materials na matatagpuan sa paligid o pagsamahin ang mga ito bilang pagkain. Ang inahin ay karaniwang kumakain ng humigit kumulang 50 gramo ng patuka bawat araw. Ngunit maaari rin silang kumain ng damo, farm waste o iba't ibang byproducts. Maaaring gawing lalagyan ng patuka at tubig ang hinating kawayan o lumang gulong. Siguraduhin ding may malinis na tubig sa lahat ng oras sa unang 4 na linggo ng pagpapalaki. Dapat silang pakainin ng starter mash at sa mga susunod na linggo ay grower mash naman. D. Gamit sa paglilinis ng kulungan. Kabilang dito ang walis, dustpan at hose ang tubig. Maaaring gumamit din ng tabo at tubig kung walang hose. Kung maliit at nakataas ang kulungan, ay maaaring gumamit ng dropping board upang magsilbing tagasalo ng dumi ng hayop. E. Lugar na ipunan ng dumi ng hayop. Kinakailangang ipunin ang dumi ng mga alaga upang hindi mangamoy at langawin. Number 6. Mga hakbang sa natural na pag-aalaga ng poultry animals. Sa pag-aalaga ng manok, narito ang mga dapat gawin at sundin upang maging matagumpay. A. Panatilihin ang kalinisan ng kanilang kulungan. B. Magbigay ng sapat na tirahan. C. Magbigay ng tamang nutrisyon. D. Siguraduhing maayos ang bentilasyon ng kanilang tirahan. E. Maglagay ng pugad para sa itlog. F. Alagaan ang produksyon ng itlog. Ang mga sumusunod ay mga hakbang sa natural na pag-aalaga ng poultry animals. Una, free range o paggala. Ito ay isang pamamaraan kung saan ang pag-aalaga ng manok ay ibinabalik natin sa natural na kapaligiran. Hindi sila katulad ng mga nakagawiang commercial growing kung saan ang mga manok ay ikinukulong at pinapakain ng mga pagkain na sagana sa growth hormones at antibiotics na naipapasa at hindi nakakabuti sa katawan ng isang consumer. Sa paraang free-range farming ay hinahayaan nating nakagala ang ating mga alagang manok upang sila ay malayang makatakbo, magkaykay, magbilad sa araw at kumain ng mga damo at insekto na nasa kanyang kapaligiran. Pangalawa ay ang intensive o nasa kulungan. Isang paraan ng pag-aalaga ng poultry animals kung saan ang mga ito ay nakakulong at nananatili sa limitadong espasyo ng kulungan. Ginagawa ito ng karamihan dahil napapataas nito ang produksyon at nadadagdagan ang kita at hindi nangangailangan ng malawak na lupa o espasyo. Pangatlo ay ang kombinasyon ng free range at intensive. Isang paraan ng pag-aalaga ng poultry animals kung saan ang mga ito ay hinahayaang makagala sa bakuran habang sila ay lumalaki at ikinukulong kapag nangingitlog o nanganganak na. Paglalapat at pag-uugnay. Panuto, gumawa ng 6-panel comic strip na nagpapakita ng mga salik o bagay na dapat isaalang-alang sa pag-aalaga ng poultry animals
sa natural na paraan. Ilagay ito sa malinis na bond paper. Bibigyan ng marka ang comic strip gamit ang rubric na nasa ibaba. Pamantayan, larawan at pahayag na ginamit. Kaisahan ng mga pangyayari, salitang ginamit, kaisipan ng comics at kaangkupan sa paksa. Kabuuan, 15 puntos. Pabaong pagkatuto, panuto, iguhit ang masayang muka kung tama ang isinasaad sa pangungusap at malungkot na muka naman kung hindi. Number 1. Sa pagpili ng alagang hayop, dapat isaalang-alang ang kapaligiran o lugar na paglalagyan. Ang sagot, masayang muka. Number 2. Dapat angkop ang uri ng hayop at ng pangangailangan sa kapaligiran. Ang sagot, masayang muka. Number 3. Kailangan ding alamin ang mga hakbang sa pag-aalaga ng poultry animals. Sagot, masayang muka. Number 4. Kahit anong uri o lahi ng poultry animals ay maaaring alagaan. Sagot, mali, malungkot na muka. Number 5. Tiyaking mabuti kung sapat ang espasyo sa kulungan ng mga poultry animals. Sagot, tama, masayang muka. Number 6. Maaari pa ring mag-alaga ng poultry animals kahit kulang sa kasangkapan o kagamitan. Ang sagot, mali, malungkot na muka. Number 7. Sa pag-aalaga ng poultry animals, nararapat lamang na may sapat na kakayahan at kaalaman sa pag-aalaga. Sagot, tama, masayang muka. Number 8. Maaari pa ring alagaan para sa itlog o karne ang mababang uri ng poultry animals. Sagot, mali, malungkot na muka. Number 9. Kinakailangang ding piliin ang lugar kung saan mag-aalaga ng poultry animals. Ang sagot, tama, masayang muka. Number 10. Dapat ding isaalang-alang ang target market o client kung saan natin ibebenta ang ating mga produkto. Ang sagot, tama, masayang muka. Pagninilay sa pagkatuto, panuto, basahing mabuti ang mga pahayag. Lagyan ng check ang katapat na kahon base sa iyong natutunan o nararamdaman. 4 na puntos ang pinakamataas at 1 puntos naman ang pinakamababa. Pagkatapos, bilangin ang kabuuang puntos na nakuha at tingnan sa ibaba ang iyong marka. Narito ang mga pahayag. Number 1. Marami akong natutunan sa araling ito. Number 2. Masaya ako sa naging talakayan sa araling ito. Number 3. Madali kong naunawaan ang aralin. Number 4. Kayang-kaya kong ibuod ang aming naging aralin. At number 5, naipapaliwanag ko ang mga dapat isaalang-alang sa pag-aalaga ng poultry animal sa natural na paraan. Marka batay sa nakuhang puntos. 1 hanggang 5, kailangan mong magbasa at makinig ng mabuti sa iyong guro. 6 hanggang 10, pag-igihan mo pa. 11 hanggang 15, magaling. 16 hanggang 20, napakahusay mong mag-aral. Panuto, isulat sapat lang bago ang bilang ang tama kung ang pahayag ay tama at mali naman kung hindi. Pagsusulit. Number 1. Dapat alamin ang kailangan at gusto ng iyong mga customer. Sagot, tama. Number 2.
kailangang panatilihing malinis ang kulungan ng mga alagang hayop? Ang sagot, tama. Number 3, hindi na kailangan ang kulungan sapagkat maaari namang sa bakura na lang alagaan ang mga hayop. Sagot, mali. Number 4, tiyaking may sapat na kaalaman at kakayahan ang mag-aalaga ng poultry animals. Sagot, tama. Number 5, siguruhing maayos ang bentilasyon ng kanilang tirahan. Ang sagot, tama. Number 6, kabilang ang walis at dustpan sa mga gamit na panlinis sa kulungan. Ang sagot, tama. Number 7, hayaan lamang na nakakalat ang mga dumi ng mga alaga. Ang sagot, mali. Number 8, nakakatulong sa paglakas at paglaki ng mga alaga ang pagbibigay ng bitamina, minerals at antibiotics. Ang sagot, tama. Number 9, pakainin na kaagad ang mga alaga ng grower mash. Ang sagot, mali. Number 10, sa pagpili ng alagang hayop, dapat isaalang-alang ang kapaligiran o lugar na paglalagyan. Ang sagot, tama. Para sa iyong takdang aralin, panuto, gumawa ng talaan ng mga kasangkapan at kagamitan sa paggawa ng kulungan ng poultry animals. Gawin ito sa sagutang papel. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!